Ami? Nanginig ang boses ko nang binggasin ko ang pangalan niya. Mama! Mama! Nanunoy ang sabi niya at sinilipan niya ang aking anak, kaya ginawa ko lahat para di niya makita si Paula. Nakasuot siya ngayon ng pulang dress na masyadong hapit sa katawan niya. May hawak rin siyang bote ng alak. Lasing siya kaya hindi maayos ang paglalakad niya. Natitisod pa siya habang papalapit sa aming pwesto. Kakaiba ang bigat ng presensya niya. Napakadilim ng aura at may ngisi pa sa labi. May malakas na kutob akong may gagawin siyang di maganda sa amin. Di ko maiwasan kabahan, hindi para sa sarili ko dahil para sa anak ko. Naramdam ko ang kaba niya sa likod ko. Humigpit ang hawak niya sa lilay ng damit ko at halos bumaon na ang mukha niya roon. Anong ginagawa mo rito, Ami? Paano ka nakapasok sa loob? Tanong ko at pilit pinapatapang ang boses ko kahit nilukob na ako ng takot at kaba sa dibdib. Umatras ako dahil di siya huminto sa pagkakbang papalapit sa amin. Na makita niya yon, malakas na tumawa siya at tila nangaasar lang sa amin. Klase ng tawang nanunuya. Natakot ko ba kayo mag-ina, Rebecca? Ano ulit pangalan ng anak mo? Paula. At ipinangalan mo pala talaga sa asawa ko. Ang kapal na mukha. Nanunoy ang saad niya. Narinig ko ang mumunting paghikbi ng anak ko. Ayokong makarinig na naman siya. Ayokong masasaktan na naman ang aking anak. Hindi ko hahayaan si aming gawin yon sa anak ko at saktan niya. Humakbang ako papalapit sa hagdanan at nakita ko ang pag-upo niya sa sofa namin. At saan kayo pupunta? Malamig na tanong niya sa amin. Mag-uusap tayo, Ami. Huwag mong idadami ang anak ko. Mariing sabi ko at nangungusap ang mga mata, tiningnan ko ang anak ko. Takot na takot talaga siya at halos mamutla ang kanyang mukha. Paula, umakyat ka. Pumasok ka sa kwarto natin, anak ko. Isarado mo yon. Ano man mangyayari, wag na wag kang lalabas. Huwag mong pagbubuksan ng mga taong gustong pumasok sa loob, okay? Mahigpit na pangaral ko. Mama? Pumiyok na sabi niya. Hinalikan ko ang noon niya at ako pa mismo nagtulak sa kanya para makaakit sa hagdanan at nagawa niyang kunin ang bag ko. Let her stay, Rebecca. Hayaan mo siyang marinig ang pinag-uusapan natin. Sigaw ni Ami at natulos ako sa kinitatayuan ko nang marinig ang nakakabinging ingay na yon. Ami! Sigaw ko sa pangalan niya at agad ko siyang nilapitan. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya na hindi ko inaasahan na may hawak na pala siyang baril. Sinulyapan ko si Paula na nakahintulang sa gitna ng hagdanan at umiiyak. Kitang-kita ko ang panginig ng katawan niya at ang pagbuhos ng mga luha niya. Mama! Mama! Umakyat ka na, Paula. Umakyat ka na, bilisan mo. Umiiyak na sigaw ko at naramdaman ko ang paglaban sa akin ni Ami. Paano ikaw, mama ko? Mama? Umiiyak na sabi niya pero inilingan ko siya. Sige na, anak. Umakyat ka na at isarado mong pintuan. This bitch? Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kamay niya na may hawak na baril at dahil sinusubukan niya agawin, hindi ko siya hinayaan. Hanggat di ko nakikita ang pag-alis ng anak ko. Sige na, Paula. Umalis ka na. Si mama nang bahala dito. Sigaw ko at narinig ko ang malakas sa pag-iyak niya. Tsaka siya nagmamadaling umakyat sa hagdanan. Nag-alala pa ako na baka madulas siya. Nakahinga lang ako na maluwag nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan sa itaas. Bitawan mo nga ako. Bakit mo ba pinaalis ang anak ko? Hayaan mo siyang makita ang gagawin ko sa'yo. Para hindi ka tularan ng sarili mong anak? Sa pangangabit at paninira ng pamilya, sigaw sa akin ng babaeng to. Nakainom siya at dasing pero ramdam ko ang lakas niya, kaya nahihirapan din ako sa paghawak sa kamay niya. Tigilan mo na to, Ami. Kung may bala ka mang masama sa akin, tumigil ka na. Asik ko sa kanya pero tumawa na lamang siya na parang baliw. Palipat-lipat ang uso ng baril at mas kinakabahan ako dahil baka nga mahiya na ako ng gatilyo. Natatakot ako para sa kalagayan naming dalawa, pero kung isa man sa amin na matatamaan at ako yon, hindi ko kaya dahil baka si Paul ang sunod niyang sasaktan. Ami, don't call my name like that. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, sa sunod na punta ko rito, sisiguraduhin ko na mawawala ka na? Mawawala ka na kasamang anak mo para wala kaming kahati pa sa pagmamahal ng asawa ko. Hinaing niya at hindi ko siya maintindihan. Sa panong nahahati ang pagmamahal ni Paula sa amin at sa mag-ina niya, hindi ba't sila ang pinili ni Paulo? Bakit ganito siya kagalit sa amin? Ami, tahimik kaming namumuhay dito ng aking anak at hindi namin kayo ginugulo pa. Ni hindi nga namin ginugulo si Paulo eh. Sigaw ko at sana'y makuha niya ang gusto kong iparating sa kanya.
Naiintindihan ko ang galit niya sa akin, sa amin ng anak ko. Pero ang sobra-sobra na. Ano bang pinagsasabi niya na nakahati namin si Paolo? Yon ang talagang hindi ko maintindihan. Dapat mawala na kayo sa landas namin? Kayong mag-ina ang may kasalanan sa paghihirap at sakit na dinaranas ko. Walang matutuwa sa nalaman na may anak sa isang babaeng asawa nila, Rebecca. At naggagawa pang lokohin habang may relasyon pa kayo? Malakas sa sigaw niya na halos mapigtas ang sariling ugat, nagalit sa ugat sa lieg. Dahil sa pag-aagawa ng baril ay hindi maiwasan ang pagtutulakan namin at hindi ko nga siya hayaan na makuha niyang baril. Kayo ang pinili ni Paolo at hindi ko naisip na agawin sa iyong asawa mo, Ami. Nag-iisip ka ba? Kinalimutan niya na ang anak niya dahil mas pinili niya kayo. Mas pinili kayo ng asawa mo, pero ang sobra-sobra na. Dahil kayo ang mahal niya at hindi kami, pag-usapan natin ito na maayos, Ami. Kung hihilingin mo na aalis kami at hindi na magpapakita sa asawa mo ngayon din, gagawin ko. Dahil natatakot ako na masaktan niya ang anak ko at pagkatapos nga nito, pakiusap, tigilan mo na to. Nakikiusap na sabi ko pa at may tumakas na luha mula sa aking mga mata. Pero di ako pinakinggan ni Ami. Mas nagporsige siya na makuha ang baril at ang nakakalokong tawa niya lamang ang umalingaw sa sulok ng sala. Hindi mo ko madadala sa pakikiusap lang? Rebecca, hindi mo ko makukuha sa ganyan dahil hindi rin kayo magkatutulad sa asawa ko. Sinasabi mong kami ang pinili ni Paolo. Kami ba talaga, ha? Bitch? Galit na tanong niya. Sobrang lamig ng boses niya dahil sa sinabi niya, mas naguluhan na ako, lalo't di ko na siya maintindihan pa. Naalala ko kasi ang sinabi sa akin ni Paolo, na anak ko rin, Rebecca, kaya mahal na mahal ko siya. Hindi ako nagsisising dumating siya sa buhay ko. Ang pinagsisisihan ko lang palagi ko nabibigo si Paula. Kaya kung dumating man ang araw na nabigo ko ulit siya, patawarin niya ako. Patawarin ako ni Paula. Sinisikap ko maging mabuting ama at mahalin ng pantay-pantay ang mga anak ko. Pero may isang bagay lang bumabagabag sa akin, Rebecca. Nawala rin ang ideya ko ano nga bang bagay na bumabagabag sa kanya. Na darating ang araw, kailangan kong pumili. Na dapat yung tama, na hindi ko pagsisisihan sa uli. Yung tamang desisyon na alam kong may napili na si Paolo. Hindi ba't ang kanyang legal na pamilya? Kaya hindi na siya nakipagkita pa sa amin. Dahil si Zion na anak niya at ang legal wife niya na si Ami ang kanyang pinili. Total mamamatay ka na naman, di ba? Kaya sasabihin ko na to sa'yo. Sinasabi mong kami ang pinili ng asawa ko pero mas kayong binibigyan niya ng pansin. Oo, pinili niya kami. Piniling manatili sa piling namin pero hindi siya buo. Hindi siya buo dahil nahahati natin siya. Kung dati iisipin ko hindi kayo pinili ni Paolo, matatanggap ko pa. Pero ngayon na-realize ko ng lahat. Kaya pala siya nanatili sa tabi namin dahil sa inyong mag-ina. Pinantaan ko kayong dalawa noon. Kung lalapit pa siya sa inyo, hindi ako magdadalawang isip guluhin ang buhay ninyo. Kaya't sinabi mong kami ang pinili ng asawa ko? Ikaw ang nagkakamali. Pinoprotektahan niya lang kayo. Sinundan ng bawat kilos ko at magagawa niyo yun kung nasa isang poder lamang kami. Umawang ang labi ko sa gulat at bumilis ang tibok ng puso ko sa mga nalaman mula sa kanya. Hindi ko alam anong gagawin ko sa mga oras na to. Maniniwala ba ako? Baka hindi naman yun totoo. Pero saan nga ba nagsimula ang galit sa akin ni Ami? Malamang sa nalaman niya tungkol sa amin. Pero dapat maging masaya siya dahil mahal siya ni Paolo at sila ang pinili at hindi kami. Kaya anong pinagsasabi niya sa bagay na pinoprotektahan lang kami ni Paolo? Na ginagawa niyang lahat ng to dahil sa amin. Ang daming mga matang nakaabang sa akin. Sa una, inakala ko nag-aalala siya sa kaligtasan ko. Pero nalaman ko lang pala na gusto niya lang ding malaman kung saan ako nagpupunta. Para ma-monitor niya lahat ng ginagawa ko pero hindi pala. Pinoprotektahan kayo ng asawa ko mula sa akin dahil alam niyang hindi ako nagbibiro na guguluhin ko kayo. Dahil hindi ako magdadalawang isip patayin kayo mag-ina. Kaya't sang banda niya kami pinili. Kung sa una pa lang ang pamilya na ito ang mas pinahalagan niya at pinili. Hindi kami yon. Dahil kayo ang nauna niyang pamilya bago kami. Nagpakasal lang siya sa akin dahil akala niya ako pang mahal niya. Pero hindi pala. Sa iba na pala tumitibok ang puso niya at hindi na ako yon. Sa babae na wala namang pinag-aralan. At sa iyo pa ako pinagpalit ng asawa ko. Sigaw niya. Anong ibig niyang sabihin na ako? Na mahal ako ni Paolo? Pero sa pagkakaalam ko, siya ang mahal nito at hindi ako. Anong kalokohan bang pinagsasabi niya at hindi ko siya maintindihan?
Pero may pagkatanga rin palang asawa ko. Dahil ako lang pinamamanmanan niya at hindi kayo, na any moment pwede kong lapitan o utusan ng mga tauhan ko para ipapatay kayo. But now, abala si Paolo sa anak namin. At tumakas lang din ako mula sa tauhan niya para lang makapunta rito. Para matupad ang kahilingan kong mawala na kayo mag-ina sa mundong to. Na hindi nawala ang pagmamahal ni Paolo ay hindi siya magiging masaya dahil wala nang babaeng mahal niya. Hindi ako mahal ni Paolo, Ami. Nagkakamali ka lang, kayo ang mahal niya, hindi kami. Tang ina mo. Wag na wag mo akong pagsabihan yan. Dahil alam kong ikaw ang mahal ng asawa ko. Alam kong hindi niya ako mahal. Na mas mahal niya rin ang anak niyo kaysa anak namin na si Zion. Alam mo ba nagmakaawa pa siya sa akin? Wag na wag mong sasaktan na mag-ina ko, Ami. Wag mong subukan guluhin ang buhay nila dahil ako makakalaban mo. Lumuhod siya sa harapan ko at umiyak na hayaan na lamang kayo. Pinili niya magsama kami tuluyan kayong talikuran pero gumagawa pa ng isang bagay si Paolo na kinagagalit ko. Iyak at tawa lang ang ginawa niya. Di kami tumigil sa pag-aagawa ng baril kasi mas tumalakas ang paglaban niya sa akin. Mahigpit man pagkakahawa ko sa baril, hindi ko pa rin maiwasan na mga tog ang tuhod ko dahil sa mga nalalaman ko sa kanya. Di ko napaghandaan ang pagsipa niya sa binti ko at sa sobrang lakas noon napadaing ako. Di ko sinasadyang bitawan ng baril at umaling ang wow sa buong sala. Ang ingay na yon. Halos mabingi rin ako sa malakas na ingay at nanghihina ang katawan ko. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Sandali akong nawalan ng pandinig at kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa unti-unti nararamdaman ko ang kirot. Parang sinusunog ang kalamnan ko. Sobrang sakit. Nagtaas ba ang dibdib ko? Bumigat ang paghinga ko at para kong kakapusin ang hininga sa baga. Nanginig ang kamay ko at tinignan ko itong punong-puno ng dugo. Nagsitayuan ang balahibo ko sa katawan at malakas akong napaubo. Mas lalo ko natakot na makita ko rin ang pagsuka ko ng dugo. Sobrang dami nun. Anong... Napatingin ako kay Ami. Natulos din siya sa kinatatayon niya at pulang-pulang mukha niya. Nabitawan niyang hawak na baril at lumikayo ng ingay. Hindi ko sinasadya. Hindi ko yun ginawa. Paulit-ulit na sigaw niya at napasabunot pa sa buhok niya. Palakad-lakad siya habang lalaki ang mga mata na nakatingin sa amin. Ami? Nahihirapan kong sambit sa pangalan niya. Nagsimulang lumabong paningin ko. Bumuhos ang luha dahil sa posibleng mangyari sa akin. Di ko kayang ipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Parang naabot noon ang aking puso. Tuluyan akong napahiga sa sahig at ininda ko ang tama sa dibdib ko. Alam kong hindi niya sinasadya, nahilahin ng gatilyo at nabaril ako. Pero lumabas pa rin na siya. Tulungan mo ako, Ami. Nagmamakaawang sambit ko. Dahil natatakot ako na baka maiwan ko si Paula. Ayokong iwan ang anak ko. Ayoko siyang iwan na mag-isa. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama ang aking anak. Gusto ko pang masubaybayan ang paglaki ng aking anak. Marami pa akong pangarap para sa anak ko. Please, tulungan niyo ko. Tulungan niyo ko, please. Hayaan niyo ako mabuhay kasama si Paula. Kasama ang anak ko. Pero mas lalo ko naramdaman ang panghihina ng katawan ko at sobrang sakit ng dibdib ko. Partikular sa puso ko na tila sinusunog ito. Ami, tulungan mo ko, please. Umaasa pa rin akong maaawa siya sa kalagayan ko at dadalhin niya ako sa ospital. Hindi ako po pwedeng mamatay. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko, masasaktan siya. Dahil iisipin niya na pati ang mama niya iiwan din siya. Please, hayaan niyo pa ako mabuhay. Hindi. Tama lang yan sa'yo, Rebecca. Bagay lang sa'yo nang tuluyan ka nang mawala sa buhay namin. Hindi kita tutulungan dahil ito rin naman ang gusto ko ang mamatay ka. Sigaw niya at muli kinuha ang baril sa sahig at malalaking hakbang lumabas ng manson. Napaiyak na lang ako tumigpit ang hawak sa bandang dibdib ko. Napuno ng dugo ang kamay ko at nawawalan din ako ng pag-asa na makakaligtas sa kapahamakang ito. Mama! Mama ko! Mas lalo pa ako napahagulhol sa boses ng anak ko. Paula? Nanginig ang boses na tawag ko sa aking anak. Umaasa na marinig pa rin niya ako kahit sobrang hina na ng boses ko. Maama! Hindi ko magawang tingnan pa si Paula dahil mas nag-uulap lang ang paningin ko. Hingal na hingal ako at alam kong mawawalan na ako ng malay. Walang humpay sa kabubuhos ng mga luha ko. Mama, don't leave me, please. Mama, stay. Mama, please, wag mo akong iiwan, Mama. Mama, my blood. Sa dibdib mo, Mama ko.
Umiiyak na sabi ko at nagawa niyang hawakan ng kamay ko. Tila pinipigilan niya ang maraming dugo na umaagos sa sugat ko. Oh my God, Daddy! Daddy, answer your phone? Daddy, please, please. Kailangan ka ni Mama. Kailangan ka namin, Daddy. Tuloy ang pumikit ang mga mata ko, pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Namamanhid na rin ang pakiramdam ko. Daddy, please. Dad, si Paula to. Daddy, si Paula to. Help my mama, Daddy. Paulit-ulit na iyak niya. Sinusubukan na naman niyang tawagan ng daddy niya. Mama, please, don't sleep. Mama, wag kang pipikit. Mama ko, don't leave me. Mama, please. Ayoko na pati ikaw ay mawawala sa akin. Ikaw na lang ang meron sa akin, Mama ko. Ikaw na lang, please. Mama, don't close your eyes. I love you, Mama. Love na love kita. Stay with me, please, Mama. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na iyon upang mayakap kong anak ko at nagawang halikan ng noon niya kahit na hindi ko siya nakikita. Dahil para ko nabulag sa mga oras na iyon. Mama, mahal na mahal ka ni Mama. Paula, mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal din kita, Mama ko. Huwag mo naman akong iiwan. Mahal na mahal ka ni Paula. Ate Beth, Ate Lorda, nasa na po kayo? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po si Mama ko, please. Help us. Sa paghinga ko ng malalim ay, unti-unti akong nawawalan ng hangin sa baga. At ang huling pag-inak ng anak ko ay tuluyan akong kinain ng kadiliman, sabay ng paghinto ng tibok ng puso ko. Walang katumbas ang pagmamahal ko sa aking anak. Si Paula ang naging sandalan ko, ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para mabuhay. Nang dumating siya sa buhay ko, hindi ko pinagsisihan yon. Minahal ko siya. Mahal na mahal ko ang anak ko at masaya ako na ako pa rin ang mama niya. At kung hindi ako pagbibigyan isa pang pagkakataon na makasama ko pang anak ko, hihilingin ko na kung mabubuhay man ako, sa sunod na buhay ay sana si Paula pa rin ang anak ko. Patawad, anak ko, kung dito na lang si Mama. Gustuhin ko mang manatili pa ako sa tabi mo hanggang sa paglaki mo at masiguradong maayos ka at wala nang mananakit sa'yo. Mahal na mahal ka ni Mama. Ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko, Paula. Magkikita pa rin tayo. Magkikita pa rin tayo sa susunod nating buhay at ikaw lang ang magiging anak ko. Who is it? Kunot noong tanong ko sa mga kaibigan ko dahil sa mga pinagsasabi nila na may kamukha daw ako. Nasa nursery section kami ngayon kung saan naglalaro ang mga bata. Hinatid ko lang si Zion dito dahil gusto niya raw makipaglaro sa mga anak ng ninong at ninang niya. Halos lahat ng mga kaibigan ko nandito rin. Alam ko puro abala na naman sa lahat sila, pero nagagawa pa rin nila na maglibang dito. Wala, kalimutan mo na yon. Supladong sabat ni Ellie at lumapit pa sa asawa nito na si Jay. Ang kaibigan ko. Napatingin ako sa mga kaibigan ko. Nagkibit balikat lamang sila. Naglakad ako papalapit sa anak ko at agad na napatingin siya sa akin. Ayoko na pong magpaiwan dito, Dad. Sasama na po ulit ako sa inyo. Behave lang po sa office mo. Sabi niya na tinanguan ko na lamang. Inawakan ko na lamang ang kamay niya at muli, binalingan ko ng tingin ng mga kaibigan ko. Ayaw na rin magpaiwan, Ellie. Isasama ko na siya ulit. Paalam ko sa asawa ng kaibigan ko. Ikaw ayaw mo maglaro? Nakangising sabi sa akin ni Bunker. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin. Dahil alam namin pareho na bantay sarado ka ng asawa mo, bro. Singit naman ni Orifin at nakipag-appear pa sa kanyang iba. Inirapan ko sila isa-isa habang hinila ko na paalis sa lugar na yon ang anak ko. Binuksan ko ang pintuan ng kotse ko at binuhat sa Zion para makasakay na. Kinabit ko sa katawan niya ang seatbelt. Thanks, Daddy. Nakangiting pagpapasalamat pa nito sa akin. Ginalo ko lang ang buhok niya at saka ko marahang sinira ang pintuan at umikot ako sa driver's seat. Habang nasa biyahe kami patungo sa kumpanya ko, siya namang tunog ng cellphone ko at na makita ko kung sino ang tumatawag ay pinilig kong ulo ko. I took a deep breath at di ko na pinansin pa ang tumatawag. Nakarating kami sa kumpanya at hindi ako tinigilan ng makulit na caller. Napansin din niyo ni Zion pero nung makita na baliwala sa akin ang tumatawag, hindi na siya kumibo pa. Daddy, may tawag ka po oh. My 4-year-old son said at gamit ang nakanguso niya mga labi ay tinuro na niya ang cellphone ko na kanina pa tumutunog. Na kanina pa rin ito binabaliwala. I knew who is the caller. Years had passed, I always rejected her calls. Kaya nga hindi ko na to pinansin pa.
Don't mind that, Zion, I said. But Daddy, it's annoying. And why don't you want to accept the call? What if may emergency po, Daddy? I glanced at my son. Nakaupo siya ngayon sa sofa habang naghihintay na matapos ako sa trabaho ko. Finally, natigil na rin ang pagre-ring ng cellphone ko. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na ba itong tumunog ngayong araw na to. Akala ko hindi na muling tutunog ang cellphone ko, but I was wrong. I accepted the call, Dad. Napabuntong hininga na lang ako at umiling. You can't, son. Magagalit ang mommy mo. Pangaral ko. My instinct said I should accept this call, Daddy. He said seriously. Wala ko nagawa kundi panoorin lamang siya dahilan sa tuluyan niya nang sinagot ang tawag. Yes? Pero nood ko lang si Zion sa pakikipag-usap niya mula sa kabilang linya. Alam ko ibababa na rin ito ang tawag kapag narinig ang ibang boses. Kumunot bigla ang noo ng anak ko at parang namutla siya nang tingnan ako. His gestures made me nervous. Nagmamadaling dumapit siya sa akin at may pangambang nababasa sa mukha niya. What is it, son? Daddy! This little girl was crying. As what my son have said, my heart skipped a beat at bigla ko hinablot ng kaba sa dibdib. Tila ba may mga kamay ko na inabot ang cellphone ko mula kay Zion at mabilis tinapat ko to sa tenga ko. Parang merong kung anong bagay ang tumutusok sa puso ko nang marinig ang boses ng batang babae mula sa kabilang linya. The little girl was crying and it seems she's scared for something. I don't even know, Paula. I uttered her name. Daddy? Daddy? Napatayo ako na wala sa oras at sa boses pa lamang niya, parang takot na takot talaga siya. Daddy, si Mama. Ang mama ko. Ang mama ko, Daddy. Nauutal niyang wika at di matapos-tapos ang sasabihin niya. Bumilis ang paghinga at napapalakas ang pag-iyak niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ngayon lang ako natakot at kinabahan. There is something wrong. Calm down. Calm down, baby. Tell me what's wrong. Mahinang saad ko at dinig na dinig din ang malakas na pag-iyak niya. Si Mama. Baby. Someone shoot my mama. There's blood. Marami. Her head, her chest. Daddy, I'm scared. Please come here. Help my mama, Daddy. Help her, please. Just this once. Lalayuan ka na namin. Just please help my mama. Please? I beg you, Daddy. Naramdaman ko ang panghihina ng mga tuhod ko at parang may mga kamay na pumipiga sa puso ko. The last time I heard from the other line ay ang malakas na pagkalampag ng bagay. Paula? Paula, are you still there? Baby? Paula, answer me. Hindi ko na narinig ang boses niya, ang pag-iyak niya. And there, I felt myself dying. The thought of something bad happened to them, to my daughter and her mother. Nangihina ang mga tuhod ko at di pa napuputo ng linya. Wala na akong narinig pa. Di ko naman marinig ang boses ng anak ko. Paula, are you okay? Are you okay, baby? I tried to talk to her pero wala na talaga akong naririnig. Nararamdaman ko ang init ng sulok na mata ko at parang ang may bumara sa lalamunan ko. Alam ko may nangyaring di maganda. Alam ko nasa kapahamakan sila. Pinindot-pindot ko pa ang keyboard ng cellphone ko at tinawagan ko ang isa sa mga tauhan ko na nagbabantay sa asawa ko. Nasaan si Ami ngayon? Agad na tanong ko mula sa kabilang linya. Nang sagutin na nito ang tawag. Sir, nawala po siya kanina at di namin nakita. May umaharang po na... Pinatay ko ang tawag bago pa man siya matapos. Maratong na napamura na ako. Dad! Napasabunot ako sa buhok ko nang marinig ko ang boses ng anak ko. May namumuong luha sa mga mata ko at huminga na malalim. Makakapatay ako kapag nalaman kong may nanakit sa anak ko at pagsisisihan ko yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Binuhat ko na lang ang anak ko at patakbong lumabas. Sana makaabot pa ako. Paula! Sambit ko sa pangalan ng anak ko at hindi ko alam kung bakit parang nabigyan ulit ako ng lakas. Naiiyak ako dahil nagising ako ulit. Nanatili pa rin akong nakahiga sa sahig at wala man lang tumulong sa amin. Namamanhid ang dibdib ko. Paula! Tawag ko sa aking anak pero di ko na siya makita. Nanghihina pa ako sa dami ng dugo na nawala sa akin. Palingalinga ako para hanapin ko ang anak ko pero gayon na lamang gulat ko na makita ko siya sa sahig. Paula! Pumiyok ang boses ko at inipon ang lahat ng lakas ko. Hinawakan ko pa ang dibdib ko at dahan-dahang tumayo. Anak! Paula? Hindi ko na magawang maglakad ng mabilis pero dahil sa natatakot ako sa kalagayan ng anak ko ay halos pagkapang lumapit ako sa kanya. Paula! Ang anak ko?
Sigaw ko na makalapit na ako sa kanya. Nakadapa na lamang siya sa sahig at ang dami ring dugo sa ulunan niya. Nahulog! Nahulog siya mula sa hagdanan. Kahit may tama ko ng baril na gawa kong buhatin ng anak ko at umiiyak na lumabas sa mansyon namin. Para humingi ng tulong. Nasa gate pa kami na makita kong ilan sa mga bodyguards na nagkakagulo sa labas. Tulong! Tulungan ninyo kami? Humihinging tulong ko sa kanila at nang makita kami, nagmamadali silang lumapit sa amin. Patalo na sumampa sila sa gate para lamang makapasok. Ano bang nangyayari, ma'am? Tanong sa akin ng isa. Nahulog ang anak ko sa hagdan? Humihikming sagot ko. Kanina lang po namin kausap ang isang batang babae, humihingi ng tulong. Paano po? Mas lalo pa ako napahikbi. Humingi na ng tulong si Paula kaya ba ako nagising para tulungan ko rin siya? Kailangan niyo na madala sa ospital. Please, anak ko po. May tama kayo ng baril, ma'am? Natatarantang sabi nila. Dad, where are we going? My son asked pero hindi ko siya nabigyan ng pansin. Tumawag na rin ako ng ambulansya at binigay ang address ng mansyon na tinutuluyan ng mag-ina ko. Di na rin naglalaho pa sa dibdib ko ang kaba dahil sa nangyari sa anak ko. Halos paliparin ko na ang sasakyan ko nang makarating lamang doon. Nagsisisi pa ako kung bakit di ko agad sinagot ang tawag. Kaya ayon, paulit-ulit na nagriring dahil humihingi ng tulong si Paula. Naguguluhan ako kung ano nga ba ang pangyayari sa kanila. Oh God! Kapit ka lang, baby. Darating si Daddy, I whispered. Dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan, ay agad kong narating ang subdivision. Nagkakagulo sa guardhouse nang madaanan ko yon. Inihinto ko ang kotse at nagpapasalamat ako dahil mas nauna pa rin ang ambulansya sa pagdating. Stay here, Zion, sabi ng anak ko at mabilis bumaba ako mula sa kotse ko. Hinanap ng mata ko mag-ina ko at nang makita ko si Paula para kong tinakasan ng kaluluwa. Nangihina ang katawan ko at sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Paula? Sambit ko sa pangalan niya. Malalaki ang mga hakbang na ginawa ko at nilapitan ko siya. Nakagana siya sa stretcher at wala nang malay. May benda siya agad sa ulo niya. Nanginginig ang kamay ko nang hinawakan ko siya. Baby, what happened? Tanong ko at di ko na napigilan pang umiyak. Nasasaktan ako na makita ko na nagkakaganito siya. My baby. Damn it! Paula, nandito na si Daddy. Baby, open your eyes, please. Paula? Kinuha ko ang kamay niya at pinaghahalikan iyon. Sobrang putla niya. Ang daming dugo ng ulo niya. Sir, kailangan na po namin siyang dalhin sa ospital? Sabi sa akin ng isang medic. Bumigat ang paghinga ko dahil sa pananikip ng dibdib ko. Ano nangyayari sa anak ko? Pumipiyok ang boses na tanong ko. Nahulog po siya sa hagdanan. Tumama sa ilang bubog ang ulo ng bata, kaya po nagdurugo ito. Malakas din ang impact ng pagkakahulog po niya. Diretsong sagot niya sa akin at para kong kakapusin ng hininga. Kaya ba hindi ko narinig pa ang boses niya? Kaya ba hindi na siya nagsalita noon dahil nahulog na siya sa hagdanan? Sana pala sinabihan ko na siya na nagsalita noon dahil nahulog na siya sa hagdanan. Huwag aalis sa kinaroroonan niya. Sana pala, baby. Don't do this to me, baby. Paula, bumalik ka sa akin, please. Anak, Paula. Umiiyak na sambit ko at paulit-ulit hinalikan ko ang kamay niya. May pasyente po sa kabila. Pinaubaya ko sa kanilang anak ko na halos hindi ko pa magawang bitawan ang lalamig na kamay ni Paula. Dalawang ambulansyang dumating. Lalo pang kumirot ang dibdib ko na makita ko si Rebecca. Mabilis ko siyang nilapitan. Punong-puno ng dugo ang damit niya at parang may sugat siya sa dibdib. Nakahiga na rin siya sa stretcher at mukhang wala na ring malay. Rebecca? Rebecca? Tawag ko.